Happy Sunday sa lahat ng ating mga ka-farm. Ngayon na lang ulit tayo makakapag-update kasi medyo maraming ginawa. Pero eto, hindi pa rin siya totally tapos. Hindi pa nalagyan ng weed mat yung flooring niya kasi inuna yung pagtatanim na mapagana yung system. Kasi may deadline kami or may due date, may hinahabol kaming time na kailangan makapag-submit kami ng harvest namin by end of February for evaluation. Kasi kung makakapasa kami, meron kami makukuhang contract na 150 kilos a week ng lettuce. So, yung harvest na to, dun sila titingin kung maganda yung quality ng lettuce namin. So, ang target namin is mapaganda yung result ng lettuce na itong harvest na to. So, ito ay yung first batch nagtanim kami ng February 6. So, mga 4 days na. 4 days yung first batch. Halo to Olmeti and romaine. Puro pelletized siya. So, ito yung aming 4-day-old na lettuce. Itong ano na to, itong row na to. Red and green lettuce. So, ito siya. So far, okay naman yung tubo niya. Maganda naman yung tubo niya. Ito siya. 4-day-old. February 6 namin transplant. Siya. And then, ito yung second batch namin. Red and green lettuce din. Actually, ang requirement ni client, ito kaka-transplant lang namin siya ngayon. Kaninang umaga. Yung iba wala pa, nag-stop kami kasi medyo mainit na. So, hindi na maganda sa lettuce na transplant siya kapag mainit. Usually, nagta-transplant kami afternoon or early morning para hindi dumaan yung lettuce sa stress, sa sobrang init. Although, dito naman, hindi siya ganun kainit. Ito yung ito-transplant pa namin. So, yung kabilang side, wala pa siya. Hindi pa namin siya totally natapos yung greenhouse. Lalagyan namin siya ng weed mat. Kaya lang hinahabol nga namin tong lettuce kasi hoping kami na makapasa sa evaluation nung company na pagdadala namin ng lettuce. Kasi kung makakapasa kami, ang requirement nila 150 kilos a week. So, magsiset up kami dyan kapag pumasa kami, lalagyan namin siya dyan ng siguro simple setup na lang para ma-meet namin yung requirements nila na 150 kilos a week. So, eto siya. Ito hindi pa siya running. Ito yung running na. Mamaya, ito iraran na namin to kapag na-transplant namin lahat ng seedlings. This setup is 740 lettuce. So, yan. Hopefully, maayos namin, malagyan na namin siya ng weed mat. Nasa labas yung namin, reservoir. Ito siya, oh. Ito yung aming reservoir. Nilabas namin siya para hindi siya kasama dun sa greenhouse. Ito siya. So, yung pinaka-reservoir namin nasa ilalim. Tapos, dito sa 200 liters na drum, dyan kami nagtitimpla ng nutrients. Babagsak siya dun sa ilalim. Para at least naka-ready na kaming nutrients kapag medyo nauubos na yung aming lettuce. Yung aming nutrients sa ilalim. So, naka-timer siya sa ngayon. Kasi medyo maliliit pa yung lettuce namin. Ito. Kapag malalaki na siya, siguro 24/7 na yung lettuce. Yung
yung nutrients. So, yan yung aming reservoir. Nilagyan namin ng bahay. Para hindi siya para safe. Malinis yung ating nutrients, source of nutrients. So, yan nakalubog lahat yung pipes namin. So, next time, pag hindi na kami masyadong busy, siguro lalagyan namin ng with mat yung flooring para malinis tingnan. Tsaka yung anteroom. Hindi pa namin nailagay kasi nga naghahabol kami ng harvest. So, hopefully, makapasa kami para at least ma-start namin yung setup dun sa vacant lot for 5,000 heads ng lettuce. And yan yung gagawin naming fish pond. Hindi pa rin tapos. So yun, mag-update na lang ulit kami kapag medyo malalaki na to. Siguro next week check natin kung gaano kalaki yung lettuce. So, ang target namin is 5 to 6 cups per kilo. Tingnan natin kung mamimit natin yung target na yun. Last time kasi may nagawa kami, may na-harvest kami. Parang 4 cups per kilo. So, check natin kung mauulit natin yung ganong harvest. So, yan po yung ating setup. Simple, low-cost NFT system setup. Kasi nga po naghahabol kami ng harvest. Hopefully po makapasa kami. So, thank you po ulit sa aming pag nanood ng video na to. See you next update.